Pare, so far, anong experience? Okay naman, kailangan lang ng bike, kubog-kubog. At saka yung yung hawak sa handlebar. Dapat hawak ng matindi. Oo, tiga sa baho kasi ilang beses tanggal yung kamay ko kanina. Kaya nang halika mo. Kasi talaga may baon tayong baby oil. Ikaw pa rin ang nais ko. Lalabas yan sa vlog. Yan. Na-video natin yun, sama natin. Mahirap na gayahin ang isip at damdamin. Geng. Wanna taste the pain? I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. And she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break without warning. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. Everything Sumabit yung bato. Okay, quick mechanical check. Nandito na tayo ngayon sa Palayan City Capitol Building. Manzano, naiwan daw yung wallet nyo sa kantin. Kumain sa kantin. Yun 120. Bigla. 120. Akala ko 320 ka. Hindi, 220 ako. Kaso sa lang ako ilang weeks eh. Pinapalitan mo. Anong distance? Ako. 80 lang ako 80. Pero wala nang nabali. Crack nga yung yung ribs ko eh. Kaya talagang 6 weeks yung recovery. Kaya yung ensayo ko, natigil ako ng... Hindi matagal-tagal. Kailan tayo babaan sa Bulacan? Morning, 120 kilometer riders. Sabihan kita pag mga March kami yan. Hi, Pam. Tama, okay lang. Kahit may race, ensayo yun. Sige, PM kita. Kapit-bahay ko lang kayo. Lang, banayad lang. 120k lang. 110 man. Hindi naman ka panipaniwala yung salitang banayad. Para makita natin live yung isi-stream ng Philippine Cycling Channel dyan sa stage. Live streaming and Yes. commentating tayo later on. So, makita natin yung mga faces nila na naghihirap sa gravel o grinding gravel. Hintayin natin yung commentary. Guys, Hi, Dom. anong masasabi mo pare sa Good. kasalihan natin na to? Dapat huwag kang mapagod. Alright. Bago yan. Wow! Ang bilis! Masasabi mo sa Live action! Yung mga naghihintay ngayon, especially sa mga 80 kilometers na nandito na you can check out the live stream sa official Facebook page ng Attack Unrestricted Gravel. So live tayo. mayanig ang buong katawan sa lubak. Helmet is properly fitted and your bikes are in tip-top shape. Yan, well tuned. 120 kilometers, get ready in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going down, I'll give up everything.
Parang nadaan tayo dito. Nadaan tayo dito. Yung uli, lumigo tayo. Parang ito yun. Guys, eto na. Eto na. Eto na yung pinananabikan nating race of the year, ang Attack Unrestricted Gravel Race, kung saan lilibutin natin ang ilang bayan sa probinsya ng Nueva Ecija, kagaya ng Palayan City, Santa Rosa at Natividad. Pero hindi tayo dadaan sa mga typical na paved road or national road dahil naghahanap nga tayo ng sakit ng katawan. Doon tayo dadaan sa gilid-gilid lang naman ng mga irigasyon at mga pitak sa bukirin. You heard it right. Manggigilid tayo sa bukid. Oy. From the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Kaya si Jason, may nagano doon, may nagtumbling. So, mukhang may sumabit na bato sanga doon sa gulong. Delikado pag may isa nga. Yung isa kanina nag-over the bar. So exciting kung sasalubungin din yung mga damosa nga, kaya lang baka may matigas sumabit sa gulong. Okay, bagal natin. Tingin ko naiiwan siya doon sa ahon kanina. Doon siya nawala eh. Medyo naiwan si Jason kanina. Mukhang dun sa paahon. Ano ba yun? Kaliwa. Playground niya eh. Nadagdan, 40. Parang naiinip kanina eh. Kung may dalang libro to, baka binasahan tayo ng libro eh. Laki ng pato na yun. Parang ganun yung sumabit sa ano kanina. Tumunog. Ha? Kaliwa. Si Utoy chill lang yun. Guys, si Utoy nainip sa amin. Partida, walang ensayo yan. Puro ano lang, puro pag-ibig. Pag-ibig lang ang ensayo. Praktisado ang puso. So hindi na bago sa paningin natin actually yung mga ganitong klase ng lugar, especially nung kabataan natin ay talaga namang lumaki tayo sa bukid na kung saan ang ugat ng ating pamilya ay mga magsasaka din naman na nagtatanim ng palay, pakwan and many more. Isa tayo sa mga batang nakikipaglaro sa mga giniikan ng araw at nakikipagbatuhan ng bulok na pakwan kapag panahon ng anihan. So masyado na kaming naboboard sa mga patag na semento. Kaya naman nagbuo kami ng gravel bike at ngayong 2024 ay testingin natin ang tibay ng ating kalamnan sa paggulong sa mga gravel route dito sa Pilipinas. At ang unang pagsubok sa ating kalokohan ay itong unrestricted gravel race.
Ang mga distances sa event na to ay yung 80 kilometers, 120, 220 kilometers at ang 320 kilometers plus baliw to the maximum level. Pare, so far, anong experience? At saka yung yung hawak sa handlebar. Dapat hawak ng matindi. Oo, tiga sa mga kasi ilang beses tanggal yung kamay ko kanina. Ay, sa wakas. Pre, kahit lang tayo ng mag-fit bar lang ako. Nagugutom ako eh. Oh. Boss, pa-shoutout sa Bubble Gang. Oh. Idol, pa-shoutout sa Bubble Gang ha. Masyadong bitin kapag 80 kilometers, tapos 3,000 din naman ang registration sa lahat ng categories. Kapag naman 320 kilometers, ayaw kasi naming gabihin sa gitna ng bukid. Kaya I think this is too much for us. Tsaka tingin ko talaga medyo nababaliw na lang talaga yung mga sasali sa category na to. Kung 220 kilometers naman, I think it's also too much pa din para sa mga kagaya namin na unang beses pa lang sasabak sa gravel race. Especially, we don't have much time to recon yung whole section at mag-ensayo. Wala din naman tayo masyadong gravel section dito sa Cavite para makapag-ensayo. Pero marami namang lubak section sa Bulacan eh. Ang dami nun guys. So pwede tayo mag-ensayo dun. So babanatan natin ang 120 kilometers category. Nasa tingin namin ay tama lang naman na distance for us. Yes, dahil malakas kami, dun tayo sa medyo pang malakasan na rin. Kailangan makasulit ang mga pinagbibili naming new bikes and gears at matesting kung lumakas ba talaga kami. Ano nga pangalan namin? Wala si RG. Para kita sa video. Yun oh! Muhuni! Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Mainit ulo ni Manong ah. Mainit ulo. Parang babanggain kami. Okay, balik na naman sa graba. AM, 35.4 kilometers. Average speed na medyo mataas pa, 22.2. Diba adrenaline pagka-actual na race. May kahoy. Oo. Siguro pag ayaw tumabi, pang sagi niya yun. Walang kadumi-dumi. Kitang kita, walang daya. Pinagdaanan ng mga bisikleta namin. So, diba?
Oh, yung mga short David, oh. Shorts. Ito pa, oh. Ang sarap na mag-travel. This is not a race. Unti-unti nang, di ba umu-overtake sa atin kanina, unti-unti nang nauubos. Tawid. Tawid. Thank you po, thank you. Nice. Yan yun ang event. Yung mga martial. Medyo magastos din tong mga bike races or endurance races sa totoo lang. Sometimes, every discipline kasi, you need to use different gears. So, before this race, I actually bought itong Rafa na cargo bib short. Para yung lagayan natin ng nutrition and essentials ay nandito lang sa gilid ng hita natin. And, no need ng dumukot sa likod ng jersey. Also, at this time, nagdala na tayo ng Camelback na hydration backpack. First time namin gagamit ito at di ko talaga alam kung paano siyang gamitin. Buti na lang kasama natin si Utoy at tinuruan niya kami kung paanong humigop sa chupon. So, dito sa aming tatlo, tingin ko si Utoy ang pinakakulang sa ensayo guys. So, kaya palagay ko, magiging alalay lang ang pacing namin, which I think is a very good idea for us. Pero, abangan nyo mamaya kung ano ba magiging ganap. So, si Jcas ay isa din sa kasama natin for this travel race. Ito talaga, guys, busog na busog to sa ensayo. Pwede na nga mag-try out to sa D-Reina or sa Navy dahil sa sipag eh. Malakas sa lahat ng bagay sa pagsipa, pagsampa, paggastos, pagkanta at iba pa. Sana all. Dinig niyo ba yung langit-git ng graba? Ang sarap sa tenga. Dapat yung video natin walang background music. Oo. So, napatag din. So, ganito lang yung ruta, salitan. Graba, semento. Pero mas marami graba. Siyempre, lahat kami sa Katito Warriors, good boy, di ba? Kaya naman pinapayagan kami ng mga commander namin na pumalaot sa ganitong klase ng event. Kasi isa tayong mabuting mamamayan sa ating tahanan. Tip lang guys, kapag may upcoming events kayo or long rides, dapat isang linggo kayong good boy. Maglaba kayo, maglinis ng bahay, mag-grocery, mag-shopping, mag-dinner date, ganyan. As in, dapat good boy kayo para kapag lumarga kayo ng 2 days or 2 days kayong mawawala, good mood kayo pareho. May kasama pa yung yakap tsaka halik bago kayo umalis. Bakit ba tayo nagpapakapagod? Time check 8:16 45 kilometers 22.7 average speed. Yan. Okay. Mga orange marker naman yung mga likuan para di maligaw. Pero may mapa naman tayo. Okay, nasa MacArthur Highway na kami. I think Santa Rosa to. 50 kilometers 8:28 AM. Tulen. So, papunta na kami dun sa nirecon namin last time. Guys, let's talk about yung preparation namin para sa gravel race na to. So, itong section ng ruta from Palayan going to Santa Rosa ay hindi na namin na-recon last December. Kasi tingin namin pare-pareho lang naman yung dinadaanan naming kalye. So, kayo na humusga later habang pinapanood yung video natin. So, last December,
nadaanan na namin yung almost half section ng buong 120 kilometers. So para sa amin, sobrang technical na ng ruta. Kasi nga, di pa naman namin nararanasan yung level ng mga river crossing and uphill na gravel. Kaya para sa amin, mahirap na talaga to. Sa mga nagbabalak na sumali sa mga gravel races, kung malapit lang din naman kayo sa ruta guys, maganda din talaga na mag-recon kayo dun sa ruta. Kahit half man lang. Para mas ma-familiarize kayo kung ano ba yung road conditions at yung mga twist and turns, di ba? Pati yung mga area na pwede kang kumain, mag-refill ng water, at syempre, umebak. By the way guys, unlike sa mga full documentary natin sa mga paved road or sa mga national roads, itong gravel ride medyo nakakaumay siya kasi nga pare-pareho lang halos yung mga makikita nyo. Walang mga 7-Eleven, walang gas stations, or mga matatahig na gusali. It's all bukid, pero it is very challenging. Bakit kanyo? You need to be focused sa karsada kasi isang maling gulong mo lang sa malaking bato or mga rats, pwede kang mahulog sa pitak or sa patubig. Wala bang biko dyan? Pwede mo maniwan. Ito. Salamat. Thank you. Thank you. Hello. Hello kayo sa video. I think mga 80% ng ruta na to, nasa gilid kami ng patubig. And masikip ang kalye. Kasya lang talaga yung mga traktora, single na motor, trike, ganyan. So typically yung kalye dito. Pero, ang kagandahan dito guys, fresh ang hangin. And malayo tayo sa mga usok ng mga tambucho. Hanga din ako sa mga gumawa ng ruta ng unrestricted kasi sinuyod nila talaga yung lahat ng gravel sections. Pero, yung ganitong klase ng pasikot-sikot na ruta, ito yung nangangailangan ng matinding route management. Kasi dapat every intersection may nakabantay to ensure na walang maliligaw. At dapat alam ng mga nakabantay kung saan talaga liligo, di ba? Kasi hindi naman lahat ng bikers ay merong bike computer to load yung map and view in real time. So, posible talaga na may maligaw. Hindi rin naman lahat nakapag-recon, di ba? So, ang kagandahan sa event na to, may mga nakabantay sa mga intersections. And take note, dun sa mga national road, mga pulis pa mismo yung nagbabantay at nagbibigay ng direction kapag tatawid na kami. Meaning, well supported to ng provincial government. Pero mamaya guys, tignan nyo kung maliligaw ba kami or maliligaw talaga. Taas average namin, 23.2. Alright. Puro bukid. Headwind. May mga intersections din na namimigay sila ng bottled water and Pocari at may saging pang kasama, diba? So good job yung organizers pagdating dito. In-expect ko nga lang sana merong biko o kaya lechon man lang. Also, akala ko yung loot bags namin may kasamang 5 kilong bigas kasi nga andito tayo sa palayan, diba? Pero tingnan natin sa finish line, baka naman meron nga, diba? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Ba't dito yung Garmin? Ha? Eto, may araw. Pre, may araw.
Sa Garmin dun eh. Sa Garmin. Oo, pag ganun. Pero kasalubong na siguro. Snack tayo? Okay. Hindi pala masyadong accurate yung Garmin. Kailangan natin sundin yung arrow. Okay guys, nag-decide kami na magpahinga muna kasi hindi naman kami po podium eh. Finisher lang habol namin. Medal. Magka-medal lang kami, masaya na kami. Kailangan ng podium. Hindi lang kailangan. Wala nang premium podium. Meron. May cash yun, pre. Mga 3K yata. Mabalik na yung registration mo. Ano ba ang distance natin? 65 ba? 64.8. 9:11 AM. Ang lupit, 22.7 ang average. Hindi naman malambot, di ba? Sa akin. Bakit? Thank you. Alright. Barangay Mayapyap Sur. Time check. Ha? Ito ba yan? Yung mahaba? Ay, oo nga, ito yan. So, doon lang tayo pinakakain ng sugo. Oo. Okay. 70 kilometers, 9:34. 50k na lang. Sa mga 2.5. Kung non-stop kami, 12 tapos to. Okay, 75k, 9:47 AM, 22.2 average so far. Dito kami nagpahinga nun eh. Naglagay ng tube mask. Okay, pa-approaching namin dun sa may mga malalalim ng ukay. So malapit na yung moment na maglalakad kami. De, pero kaya ng mountain bike yun. Takot lang kami. Kitang kita, walang daya. Palayan. Ha? Oo. Eh, shoutout ko ka pare. Si B. Hi, B. Hi B, kumusta ka? Bale, may isa pa baka kaming event sa March. Yun! Baka naman. Yes. Hindi, isama mo na, outing na. Sumagot, pumayag. Thank you. Oh, mabait ng tao dito. Pinaraan muna kami. Sumisilip yung araw ah. Again. By the way,
Kung mapapansin nyo, wala kaming stopover sa mga tindahan. Bukod sa wala naman kasi talagang tindahan dito sa mga gravel sections, nagdala na kasi kami ng enough na energy bar, kagaya ng Fit Bar or ng Galyeta at mga energy gels. Yung hydration backpack naman namin kasi kasya dito yung 1.5 liters. Kaya no need na mag-refill. Aside doon kasi may bote pa kami dito sa bike namin. Also, may mga namimigay naman ng bottled water sa mga intersections. Kaya less ang stops namin sa totoo lang. And kung huminto man kami, actually matagal na siguro yung mga between 5 to 10 minutes. Actually before this race, iniisip namin mag-stop kami sa mga karinderya para kumain. So yun yung initial na napag-usapan namin. Pero since 120 kilometers lang naman to, tingin namin kaya nang tiisin ng walang heavy meal. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the Sa pinakamahirap na section. Kahit nung nareko namin to, medyo mahirap. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? So, sa totoo lang, medyo mahirap i-describe yung mga dinaanan kasi puro nga bukid yung mga inikutan natin, di ba? Hindi naman siya mga main roads na madaling i-describe, di ba? So, basically, lumabas tayo dun sa Capitol Building. And then, tinahak natin agad tong ruta na to papunta ng Platero, Kabulihan, Sapang Bato, then diretso ng Balite and Sapang. And then, lumiko tayo dito sa, ano ba to? Cruz Roja. So, yung mga taga dito na sa Nueva Ecija, alam nila tsak yung mga daan na to. So, basically, ay tinahak natin tong area na to, papuntang San Isidro, hanggang sa makarating tayo dito sa Santa Rosa, Fort Magsaysay Road, and diretso dito sa Maharlika Highway or MacArthur Highway. Then, diretso tayo sa intersection na to ng Santa Rosa. Kumaliwa tayo dito sa Santa Rosa to Tarlac Road. Kasi ito, pag diniretso mo to, actually, papunta na to ng Tarlac City. Ayun o, La Paz, Zaragoza, Tarlac City. Dito, sa San Isidro, may nilikuan tayo sa kanan. And nakarating nga tayo dun sa tinatawag namin na parang mangantila. So, yung maraming puno. So, nag-picture taking tayo dyan during recon. Alright, and then, dire-diretso hanggang makarating tayo dito sa Palagay, Ibabaw Bana, and Pamaldan. So, dire-diretso lang yan hanggang makarating tayo dito sa mataas na kahoy. Then, dito sa area na to, actually, medyo nalito kami dito. Kasi bigla kami pinakaliwa. Kasi ang natatandaan ko, dumiretso kami dito nung recon. Then, dito kami nag-U-turn. Ang kagandahan lang talaga, meron kaming mapa sa Garmin. So, nakaload tong mapa na to sa Garmin namin. At least, alam namin na parang naiba yung daan. So, at least dito, nung pinaliko kami sa kaliwa, kita ko actually sa Garmin na magmi-meet pa rin dito sa banda rito. Marami ding naligaw dito sa area na to. Kasi merong one time na nagra-ride kami yata dito sa area na to. Then may nakikita kami nagbabike dito. So yun, for sure naligaw sila. Then diretso dito, sa area na to, nadaanan na namin yung dinaanan namin ng umaga. Then sinunod lang din namin yung mga direction, yung mga nagtuturo kung saan kami liliko. So ito yata yung part na medyo maahon siya, makikita nyo yan later. Then, diretso dito sa Pangbuho hanggang sa makabalik kami sa National Road. Ito yung Nueva Ecija Aurora Road. Then, mamaya abangan nyo kung anong nangyari dito. Okay, exciting yan. Antayin natin. Na. Ayun, ito na pala eh. 2 minutes. Pahinga, 2 minutes.
Same spot. Hello. Pahinga po muna. Ano yung saging? Okay, pahinga muna tayo. Kahit mga 5 minutes. Ingat po. Okay, linisan muna natin. Puro alikabok na yung camera natin. Okay. Masarap ng tubig kanina pag inom ko eh. Alikabok. Nueva Ecija. Lasang lupa. Lasang palayan. Tama. Okay. Yan, pagod na yung mga bike namin. Wala na kayong pakialaman kung magasgasan. Kaya ng alikabok. Importante talaga may baon tayong baby oil. Sa'yo din sa. Sige lang. Lagyan din natin ng baby oil. Tuwang iba ka na nga. Ikaw pa rin ang nais ko. Mahirap na gayahin ang isip at damdamin. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost. Tubig. Salamat. RJ, di ka kumuha ng ano? Tubig, di ka kumuha. Time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. 90K, 11, oh. 38. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Tupak. Galit kasi mano ah. Galit mano pa rin. 5, 7, 11, 21. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Okay, 103 kilometers. 11:46 AM. So baka mga 12:30. Tapos na kami. Nice, very good. Nasaan ang aberya? Sobrang ahead dun sa estimate natin. Estimate natin, di ba mga 2 to 3? Pero di pa tapos ang laban. Di pa tapos ang laban.
Damdamin natin yung ano, simoy ng hangin. Simoy ng palay. Kagandahan sa ganitong ride, hindi siya polluted yung hangin. Sa kabila, palay. Sa kabila, palay. Palay everywhere. Why palay? Kasi nasa palayan tayo. Trivia. Trivia. Uy, baka dumiretso ka dyan, ah. Nag-aangkat lang ko eh. Yung Bigas. Yan ang hindi ko maintindihan. Siyempre malaki kita sa import, eh. Malaki kita ng gobyerno. Boss, ingat. Okay, more than 200 daw yung participants sa 120 kilometers. Siguro naman nasa upper half kami. Isa lang yung goal namin. Hindi kami mawala ng Nakasabay namin yung taga-bubble gang si Antonio Aquitania ba? Antonio. Sumala rin siya sa 120. So ang goal namin, maunahan namin siya. Yun lang naman ang pangarap namin. Hindi namin goal pumodium. So na-overtake na namin siya kanina. Papahinga doon sa tindahan. So guys, yung tire pressure ko pala dito mas mababa na kumpara dun sa tire pressure ko nung nag-recon kami nung December. I think nasa 38 to 40 PSI lang ako this time. Medyo na lessen yung tagtag sa kamay, pero tingin ko lang if magpapalit ako ng gulong in the future, baka I would go for wider tire pa kasi sa ngayon 40C yung gamit natin. So inisip ko baka mag 43C or 42C next time, para mas lower tire pressure pa yung pwede nating ikarga without risk na sumahid yung rim sa bato pagka nagkabiglaan, di ba? Also, for added comfort na rin. By the way, itong 120 kilometers, 10 hours yung cut-off niya. So, from 6 o'clock in the morning hanggang 4 PM lang to. Else, wala kang medal. So, ganun lang yon. Also, ipapasuro ka na yata sa kalabo kapag hindi ka umabot sa cut-off eh. Pero kidding aside, we were not expecting na maaga kaming makakatapos. Imagine, based sa fitness level namin and sa pacing, tingin talaga namin around 2 to 3 PM pa kami makakatapos. Kasi nga, chill ride lang naman ang plano namin. Pero tingnan nyo to, wala pang 12 noon. Pero medyo malapit na kaming makatapos nito guys. Malaking tulong din sa totoo lang yung pace sa amin ni Utoy. So medyo napabilis talaga kami. Kasi nung recon, ang totoo niyan, 18 kilometers lang yung average namin ni Jcast. Pero ngayon, mahigit 23 kph yung average namin. Graba kasi yung ruta, so mahirap talaga siyang tulinan. Mahirap tulinan yung pacing. Kaya, mabilis na para sa amin yung 23 kph. Alright. Also, malaking tulong din na malilim yung mahigit kalahati ng ruta. Siguro sumilip na yung araw mga bandang almost 11 AM na yata. Tapos, malamig yung klima this time. As in, yung hangin niya presko talaga sa katawan. Kaya, nakayanan namin na less ang stops and maiksi lang talaga yung mga pahinga namin. Pero yun nga guys, mahirap ang magpakakampante kasi around 15 kilometers pa yung need naming tirahin. So, paano kung magkaroon kami ng malala na aberya, di ba? Yung mabutasan or magkaroon ng mechanical issues, ganyan. So, ayari kami, di ba? Kaya abangan nyo kung ano mangyayari. Pero overall guys, napakaganda ng experience na to. Noong una, medyo iniinda pa namin yung mga lubak at yung mga graba. Maingat kami sa pagsagasa dun sa mga bato. Pero on the mid part or even do sa 1/4 pa lang nung buong ride, parang naging baliwala na actually. Hindi ko alam kung namanhid na ba yung mga kamay namin at saka yung puwit namin. Pero parang nasanay na kami at wala na kaming pakialam dun sa pagsagasa sa mga lubak. Okay, 114.3. Wild planning. Average speed namin so far 21. Ay nako, konti na lang. May mga times na muntik na din ako actually sumadsad sa bato. Ang diskarte lang naman dyan, kailangan matatag yung paghawak mo sa handlebar para kahit loose yung graba na dadaanan mo, hindi ka basta tutumba. Tapos keep on pedaling lang to keep your balance, di ba? Pag nag-free wheel ka during sa paggulong mo dun sa mga loose na graba, mas delikado yun actually. Pwede kang mawala ng balanse at sumemplang ka. Also, isang tip pala ni Utoy, yung mata mo,
dapat nakafocus kung saan mo gustong pumunta. Kasi minsan, pag nakikita mong medyo mataas pala yung dadaanan mo or may lubak pala, minsan nawawala ka sa focus baka bigla mong iliko yung handlebar. So, malamang kainin ka ng lubak at matumba ka. So, this race requires a lot of focus sa kalye. Ito talaga yung eyes on the road, else your eyes will kiss on the road. Lang ya, akala ko pa naman walang ahon. Patapos na, lalamukin ka pa. Patapos na eh. May pahabol pang guys, kanina pa kami maahon. Kaya lang 5K to go. Konti na lang po. Ay, Diyos ko. Wala bang katapusan to? Ay, patapos na eh. Nilamog pa tayo eh. Okay, last 4 kilometers. 12:26. Mga before 12:40 tapos na. Guys, finally, nagtagumpay kami sa unang official gravel race na sinalihan namin for this year. Salamat kay Lord dahil sa paggabay sa amin. Asahan nyo at marami pang gravel races ang sasalihan natin for this year. Medyo magastos to pero okay lang kasi ginagawa naman natin to para sa bayan, di ba? Kung umabot kayo sa part ng video na to, grabe, maraming salamat. Alam naman nating lahat, hindi naman kilala yung channel natin sa mga gravel related na contents. Pero unti-unti, we all learn together. Asahan nyo na mas gagalingan pa natin sa mga upcoming na races and try to deliver one-of-a-kind full documentary ng mga cycling events dito sa Pilipinas. Hopefully, in the future, kahit sa abroad, diba? So yun, napakaganda nun. We will never know, diba? Kaya stay tuned. Don't forget to comment, like, and share para mas dumami pa yung mga malalakas nating tropa, guys. See you again on our next uploads. Maraming salamat. Bye-bye. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do